Sa unang dalawang araw ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget, kabilang sa mga lusot ang pondo ng education sector, Project NOAA at Farm-to-Market Road projects. Ang hindi lumusot ang budget ng DPWH dahil pag-aaralan pa raw ang hiling nitong ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas sa budget. May unang balita si Bea Pinlac. Ilang oras na urong bago nagsimula ang ikalawang araw ng Bicameral Conference Committee hearing para talakayin ang panukalang 2026 National Budget. Ang dapat sana'y 2 p.m. na hearing kahapon, mag-aalas 5 na nagsimula. Nagkaroon ng caucus ang majority block ng Senado kasama si Senate President Tito Sotto. It's because some of our colleagues in the Senate raised some concerns about some of the items that have been tackled and will be tackled, and we felt the need to convene I wouldn't say emergency, but a meeting to be able to thresh these matters out. Maaga naman dumating ang contingent ng House, pero nagkaroon din sila ng hiwalay na pulong. Lalong naantala ang deliberasyon ng BICAM sa 2026 National Budget kahapon nang magtalo ang mga mambabatas kung pwede bang humarap si DPWH Secretary Vince Dizon, bagay na bihira lamang ginagawa. This is a bicameral conference committee ng Congress and Senate. Wala naman po nakalagay dito na kasama po executive. We have the power to invite, and we are saying that let us listen. We will not agree, we may agree, but the point is that transparency requires that we hear the executive. After all, it's the executive that will implement what we will pass. Giit ng ilang senador, ilang beses nang humarap sa Senado si Dizon at paulit-ulit na itong natanong kung sapat ba ang budget na inilaan ng Senado para sa DPWH. Ang DPWH daw kasi mismo ang nagbawas ng bilyon-bilyong piso sa kanilang panukalang pondo. Pero nung Sabado, humirit sila na maibalik ang nakaltas na budget dahil sa construction materials price data o costing sa mga materyales sa mga proyekto. Ang ibig ba sabihin, i-restore yung mga duplicated, completed, and overlapping projects? Doon ako nagtataka. At ano ang garantiya natin na sa loob ng 2 buwan na naman, after 2 months, he may change his mind again. Let it be very clear. The senators did not invent the numbers. These are from the Department of Public Works and Highways. Kalaunan, nagkasundo ang BICAM na payagan ng pagharap ni Dizon. Nilinaw ni Dizon na walang proyektong tinanggal sa DPWH na ibabalik at walang presyo na ibinaba na basta na lang dadagdagan. Ang hinihingi po natin is yung pong binawas na 45 billion approximately, ibalik po ulit para po ma-implement po ito ng tama. Hindi po talaga nating pwedeng ibaba na lang ng basta-basta across the board. Paliwanag niya, sa pagkatapyas ng DPWH budget sa Senado, dalawa ang pwedeng mangyari. Magkulang ang pondo sa ilang proyekto o kaya'y sumobra naman ang mabawas sa iba. Iba-iba pa rin daw ang presyo ng materyales sa iba't ibang lugar. Kaya kakailanganin daw na isa-isang busisiin ng mga ito. Hindi pa rin nakaligtas ang DPWH sa panggigisa ng mga mambabatas. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Matapos malagay sa hot seat ng BICAM si Dizon, mahigit 2 oras na tigil ang deliberasyon. Nag-usap-usap muna ang mga mambabatas at pagbalik nila, tinapos na ang ikalawang araw ng BICAM. Hindi pa naaaprubahan ang budget ng DPWH. Kailangan pag-usapan pa namin lahat. Kaya sinuspend muna namin yung session. Yung mga ganitong bagay hindi mo pwedeng madaliin. Hindi porket kailangan may deadline, tapusin natin. Isasalang ulit ang budget ng DPWH sa BICAM ngayong araw. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.